Good evening sa ating lahat. Ayan, Happy Valentine's Day. So, mag-live tayo ngayon sa ating Valentine's Day. Ayan, kumusta naman ang inyong mga Valentine's Day? Ang inyong araw, ngayong araw na to. Araw pa, no? Okay. So, nag-decide akong mag-live ngayon kasi Valentine's Day. And meron tayong mga konting kwento, konting topic na pwede natin i-discuss or pwede kong bigyan ng konting solusyon, mga possibilities. Ayan. Hi, Sir Rudy Canayon. Good evening, good evening. Happy Valentine's Day. You are my first watcher. Thank you for watching. And sana magstay ka sa ating live ngayong gabi. So, yan. Prepare ko muna yung ating ibang yan para makita natin. Ayan, good evening. Wait lang ha. Prepare muna natin ang ating mga kaselponan para makita natin kung sino-sino yung mga nanonood. Okay. Ayan, kumusta naman po ang inyong Valentine's Day, Sir Rudy? Ako kanina ang ka-meet up ko is yung childhood friend, classmates mula elementary. Galing siya ng US at siya ay kakauwi lang. So after 38 years, tsaka pa lang siya umuwi ng Pilipinas. Okay. Ayan, kumusta po ang ating araw ngayong maghapon? Ayan. Ayan. Thank you. Gantay tayo ng ating mga audience. Kung meron mang manood. Prepare natin ang ating Ayan. Galing siya ng US at siya ay late pala ang kabila. Ayun. Ayan, good evening ulit. Ayan, thank you. Meron na akong 1 million viewer. Ayan. So, hindi na ako magtatagal. Ako ay masaya ngayong araw na to kasi na-meet ko yung childhood friend, classmates, mula elementary hanggang high school. Ayan. Hello, Ma'am Hermeline Arellano Patricia Danius. Ang haba ng kanyang pangalan. Happy Hearts Day po. Ayan. Thank you for watching. Ayan. So, gaya ng sinabi ko kanina, ang ka-meet up ko is yung ating childhood friend. So, classmates kami hanggang high school. So, maikli lang yung bakasyon niya dito sa Pilipinas. Lang siya, 11 days. Hello, Sisi Christy, Marie Chris, kumusta po? Mag-live po tayo ulit kasi ang aking profile ay medyo di maganda ang kanyang kalagayan. Hello. Ayan. Kumusta ka na, Sisi, Marie Chris? Long time no hear, Ayan. So, nag-meet kami kanina. Kahit na sandali lang, masaya kami kasi syempre, tawanan, yung naalala yung mga kalokohan nung kabataan. So,
very thankful ako kasi ano siya, syempre pare-parehas pa kaming malalakas. Dahil, hi Sisi, kumusta po? Kumusta din? Okay naman. Ayan. So, nagkita nga kami kanina kasama namin yung iba naming mga childhood friend din. Hello, Ma'am Rhea. Kumusta po? Ayun. Hello, Sir Kemon. Good evening. Good evening sa ating lahat. Ayan. Sisi Marie Chris, kumusta naman ang iyong Valentine? At kay Ma'am Rhea, kumusta naman ang iyong Valentine's Day? Kumusta ang maghapon? Ayan. Wait lang. Nasaan na ba ang... Ay, okay. Ayan. Yon, bisi-bisihan po, Sisi. Bisi-bisihan ka talaga. Nasaan ka na ngayon? Ayan. So, meron lang akong pin-repair na mga konting challenges tsaka possible solution dun sa mga tungkol dito sa ating Valentine's Day challenges. Kasi mostly kasi ang may mga challenge is yung mga nasa LDR. Hello, Sis Rina, kumusta na? Sayang hindi ka namin nakasama kanina. Yan. Napakalamig dito Napakalamig ng panahon ngayon. Ayan. Yan muna tayo at malamig yung panahon. Ayan. Meron tayong mga Valentine's challenges tsaka yung possible solution. So, ito ay based sa ating based sa isang masasabi ko, author o coach o speaker kay Sir Braden Ong. Ayan. So ano daw yung mga mga challenges usually ng mga couple or basta mga couple, kay LDR man yan, kay physically nandyan siya, ano yung mga challenges. Hello, Ma'am Teresa Aklan Hermano. Happy Hearts Day po. Yan. Good evening, Ma'am. Good evening din, Ma'am Teresa. Thank you for watching. Sana magstay kayo. Kasi 1 hour lang naman po akong magla-live ngayon. Kasi alam niyo naman ang ating profile ngayon medyo maganda ang kanyang kinalalagyan. Kaya mag-live muna ako dito at soon naman siguro ay malilift yung aking ang aking Facebook. Kailangan ko ba sumagot dyan, Sisi? Kung gusto mo, Sisi, pwede ka sumagot. Happy Valentine's, Sisi. Happy Valentine's Day din, Sisi Teresa. Ayan. So, number 1, yung last minute gift panic. Di ba minsan, hindi lang minsan, madalas din na may mga tao na nagpapanik. Basta gusto nila lagi silang merong regalo sa kanilang partner. Minsan nalilimutan pa nga Minsan nalilimutan pang bumili ng gift para sa kanyang partner. Hello, Maring Lucia, ayan, si Princess Sofia. Hello, Mare, mag-live muna ako. Kasi maganda yung Facebook profile ko ngayon Maganda yung kanyang algorithm. Ayan. So, ano yung problema ng mga nagpapanik, last minute gift panic? You forgot to buy a gift and everything good is either sold out or overpriced. Pero kanina, pag-uwi ko, parang ang dami pa ring mga roses, mga teddy bear sa kalsada. Pa-shout out po, ma'am. Ayan, shout out daw kay Ma'am Teresa Aklan Hermano. Ayan. So,
pagdaan ko kanina umaga pa lang marami na ring mga nasa kalsada. May mga roses, may mga plastic, may totoo, pero naman napaka-expensive. Grabe yung presyo pag pala nasa ka na nasa yung mismong date na ng occasion, napaka-mahal. Pero syempre, sa mga nagmamahal dyan, kahit gaano pa kamahal yan, bibili at bibili sila. So marami naman ako nakitang bumibili. So hanggang pag-uwi ko, napakadami pa rin mga nakadisplay sa daan. Mga nagrarush bumili ng gift. So kung halimbawa, ganun na kamahal yung ating mga nakikita sa sa department store, sa mga gift shop, pwede naman tayong magkaroon ng alternative, 'di ba? So pwede tayong yung hindi masyadong masyadong magastos. Pwede kang dati kasi pwede pa yung mga love letter, pero ngayon parang hindi na yata uso ang love letter. Wala na akong nababalitaan na nagsisend pa ng mga love letter, kundi puro greetings na lang kasi nga 'di ba nasa nasa digital world na tayo. So, puro internet na lang ang ating kailangang gawin. Or ano ba tong tawag dito? Puro sa cellphone, video call, messages, yon. Pwede rin sa messenger. Pwede ka rin siguro magpadala ng letter. Ayan. Pwede naman mag-DIY na lang, mag-date sa bahay. Siyempre kung ikaw ay medyo hindi madaming allocation para sa event na to or para sa holiday na to, sa season na to. Pwede kang mag-DIY na date, siyempre. Pwede kang magluto, ayan. Pwede mong pagluto yung yung partner. Pero pwede rin sigurong gumawa kayo ng pwede rin daw gumawa ng digital scrapbook. Uso pa ba ang scrapbook ngayon? Parang hindi na. 'Di ba? So parang hindi naman uso ang scrapbook na ngayon, parang pang high school lang ang scrapbook. 'Di ba? So yung iba naman nagbibigay ng ng kahit isang bulaklak lang, yung iba naman bouquet. Yung anak ko dati, kwento ko lang. Yung anak ko dati, pa lang sila, mag-boyfriend, girlfriend. Tapos, bumili siya ng isang bouquet na bulaklak sa hindi ko alam kung sa department store o sa flower shop. Ang presyo nung isang bouquet is kapresyo na ng isang kabang bigas. Sabi ko sa kanya, grabe naman yan. Sayang ang pera kasi ang isang bouquet kasing presyo na ng isang kabang bigas. Natawa siya sa akin. Ano mama gusto mo? Bigay ko isang kabang bigas. Kaya, yun. Natawa siya sa akin. Siyempre, pag kasi babae, di ba? Parang ini-expect mo na mabigyan ka ng bulaklak pag mga ganong panahon. Valentine's Day, birthday, anniversary, ganon. So, natawa yung anak ko sa akin. So, di ba? Pero hindi naman yun dahil sa price tag. Kung hindi, yung di ba, may sinasabi sila na, it's the thought that counts. Hindi naman yung presyo, kundi yung maalala ka, sapat na yon. So, ngayon sa digital world, di ba, minsan nalilimutan pa nga na magbatian yung couple dahil sa sobrang busy nung lalo-lalo na yung mga nasa LDR relationship, no? Long distance relationship. Yun. So, pwede naman mag-DIY, pwedeng magluto sa bahay, pwedeng magkantahan, lalo ng mga Pilipino, di ba, mahilig sa karaoke. Yun. Karaoke pa more. Ako naman ay hindi naman pinagpala sa sa pagkanta.
Marunong naman ako, pero hindi naman ako talagang kumakanta. Yon. So, kayo ba? Ano yung ginagawa nyo na pwedeng mag-DIY? Pwede kayong mag-DIY. Yan. Yan, salamat sa mga nandyan pa rin na nakikinig sa akin. So, samahan nyo po ako sa aking live ngayong gabi. Tayo ay 1 oras lang. Tingnan natin kung matapos natin itong ating mga topic ngayon. Kung hindi naman, continue natin bukas. Diba? Kasi araw-araw naman is Valentine's Day. So, ang pangalawa naman is mismatch in expectations. So, ang challenge dito is yung isang partner nag-expect ng bongga na may gagawin ang kanyang partner. Pero yung isa naman, parang nag-iisip lang siya, simpleng dinner. So, paano mangyayari dun pagkaganon? So, one partner expects grand gestures, while other thinks a simple dinner is enough. So, di ba? Lalo na yung mga babae. Naku, talaga naman, gusto nila bongga. Gusto nila bongga talaga pag may mga ganyang event, mga birthday, anniversary, Valentine's Day, ano pa ba? Monthsary. May mga monthsary. Dati, nung panahon namin, wala namang monthsary. Pero ngayon, talagang parang nakikita ko, required ba na may monthsary? Kayo, sa palagay ninyo, required ba na mayroong monthsary? Diba? Talagang iba na ang mga millennial ngayon. Sila ay masyadong nag-expect sila. So, kung gano'n naman, kailangan daw maging honest ka. Dapat, umalign ka dun sa expectation mo. Huwag masyadong mag-expect ng bongga. Kasi diba sabi, pag nag-expect ka ng bongga rin ang bongga ka rin bongga rin yung iyong hurt. Yun, ma-hurt ka ng bongga. Siyempre, madi-disappoint ka sa partner mo. Pero alam nyo, meron akong natutunan sa pagiging merong asawa. Happy Valentine's Day from Sir Ian Rick. Happy Valentine's Day to Sir Ian. Ayan. Sabi nung meron akong, bata pa ako noon na may asawa. Ang sabi nung elder namin sa church, sabi niya, para daw hindi ka masaktan, huwag kang mag-expect. Huwag kang mag-expect sa partner mo ng bongga. Kasi, iba yung upbringing niya sa upbringing mo. Kung ang upbringing mo is laging bongga tuwing may event or may season na ganito, huwag kang mag-expect sa partner mo na ganun din siya. Na bongga din yung celebration pagdating ng mga ganitong panahon. So, ang ganda ng natutunan kong yun. So, bata pa ako nung narinig ko yun sa kanya. Kaya, sabi ko, okay lang kasi ganun talaga. Iba-iba tayo ng upbringing. Iba-iba tayo ng pinanggalingan. Hello, Ma'am Evangeline Napuli. Thank you for watching. Sana magstay kayo hanggang ako ay matapos. Hanggang 11 o'clock lang naman ako. 1 hour. Ayan. Nagdi-discuss po tayo tungkol sa Valentine's Day na challenges and solutions. Yung mga possible solutions. So, pagka ganun daw yung partner mo, kailangan open yung communication natin na sabihin natin sa partner natin, alam mo, ine-expect ko ganito ang gagawin mo, pero hindi pala. So, sa kalaunan, makikita mo naman kung anong klaseng gesture, attitude, yung partner mo, di ba?
Kagaya ko, alam niyo ba na hindi kayo maniwala na sa aking ex-boyfriend na asawa ko na ngayon, never akong binigyan niya ng kahit isang bulaklak sa buong buhay ko. Nung dalaga ako, syempre, yung mga nanliligaw yan. Marami nagbibigay ng bulaklak. Pero, sa lahat ng nanligaw sa akin, ang asawa ko lang o ang mister ko lang, never nagbigay ng bulaklak sa akin. Kasi ang sabi niya sa akin, makakain mo ba yung bulaklak? Pero syempre tayong mga babae, di ba? Ang in-expect natin. Masarap kasi sa feeling yung binibigyan ka ng bulaklak. Di ba? So, ang binibigay naman niya sa akin ay chocolate lagi. Yun. Pero never talaga niya ako binigyan ng bulaklak. Kaya nga nung nag-birthday ako nag-60 ako nitong January, natuwa ako kasi yung kapitbahay namin dito, napaka-sweet niya, si Kay. Talagang binigyan niya ako ng isang bouquet sa aking birthday. Kaya masaya talaga yung birthday ko, yung 60th birthday ko. So, yun. Tapos, talagang sabi ko, ganun talaga siya. Never talaga siyang magbibigay ng bulaklak. Kahit sabihin ko na, bigyan mo naman ako ng bulaklak, hindi talaga siya magbibigay kasi hindi siya yun eh. Pag nagbigay siya ng bulaklak, hindi siya yun. So, wag natin ipilit yung partner natin na bigyan tayo ng hindi naman kasi siya yun. So, pero minsan naman siguro, mas maigi naman din na mag-adjust tayo sa partner natin. Diba, meron tayong tinatawag na love language. Ano ba yung love language ng partner mo? Dapat alamin natin yon. So, ako ang love language ko, yung service ko sa mister ko. Ganon yung love language ko. Yung mister ko naman, ang love language niya is yung mapasalamatan mo lang siya, okay na siya. Yun. So, nakakatuwa. Iba-iba yung experience natin. Iba-iba yung mga natin as couple. Talagang marami kang madidiscover bilang isang mag-asawa or couple or nasa LDR ka. Talagang marami kang may experience. Gaya ko. Kaya, tama yung sinabi ng isang elder namin sa church na huwag kang mag-expect ng bongga. Kasi, iba-iba nga tayo ng pinanggalingan. Yun. So, salamat sa aking 3 million viewers. 3 million lang ang nakikita ko, pero alam ko, marami pang silent viewers. Yun. So, maging honest lang tayo sa partner natin. Ako kasi naging honest din ako sa kanya. Ba't di mo ako binibigyan ng bulaklak? Bakit? Ayun. Kaya ang sabi niya sa akin is, hindi mo naman makakain ng bulaklak. Happy Valentine's Day! Sis Marife, ayan. Salamat sa iyong panonood ngayong gabi. Decide ako live kasi alam mo naman 'di ba, sinabihan na kita na merong challenge yung aking profile. Kaya nag-try tayong mag-live ulit baka sakali na gumanda na yung aking Facebook. Hello Ma'am Leia Lani Banaag. Thank you for watching, Ma'am Leia Lani, and Happy Hearts Day. Ayun. So, ang dinidiscuss ko is about sa Valentine's Day. Ano ba yung mga challenges at saka yung mga possible solution. So, hanggang 11 p.m. lang tayo. So, pag hindi natin natapos, ituloy natin bukas. Kung kayo ay nagagandahan sa topic natin. Hello, Ma'am Hadi. Hindi ko alam kung ito ay babae o lalaki. Hello, Sir Sarebien. So, meron yata tayong mga panauhing pandagal na taga-ibang planeta. Taga-ibang lahi. Ayan. So, sana ba tayo? So, yung expectation natin, wag na tayo masyado mag-expect sa partner natin. Kasi, ang sabi nga is, love me for who I am. So, huwag tayong maghanap dun sa hindi sila yon. Kasi pag ginawa nila yung gusto natin, hindi na sila yun. Or,
pwede naman na para mapasaya mo yung partner mo, siyempre gagawin mo yung gusto niya, hindi yung magiging miserable yung pagsasama nyo dahil lang ginagawa mo yung gusto niya. Iba naman kasi yung tinotolerate, di ba? Iba yung tinotolerate sa ginagawa mo yung para sa sasaya ng partner mo. Ayun. So, dito naman tayo sa long distance blues. Ayan. 'Di ba tayo? Mostly dito yung mga LDR. Ayan. Sino yung mga mga nasa LDR? Hello, Ma'am Gina Paraiso Bravo. Thank you for watching. Ayan. So yun yung minsan na problem. Hindi kayo magkasama physically. So, ano yung possible solution sa mga LDR dyan? Pwedeng schedule ng virtual date. Ayan. Hello po, good evening. Happy Valentine's Day po sa lahat. Ayan. Yan ang sabi ni Ma'am Gina Paraiso Bravo. Ayan. So, pwede rin online manood ng movie. O kaya, pwede kang magpadala ng surprise delivery kung gusto mo, kung mahilig kang magpadala ng gifts. Pwedeng chocolate, pwedeng kahit anong gift. The relationship must be give and take. Tama yan, Ma'am Marife. Dapat give and take. Hindi yung pwedeng give ka lang ng give. Hindi rin naman pwedeng take ka lang ng take. Siyempre, dapat para happy, give and take. Yun. Pero kung alam mo, kung mahal mo yung isang tao, talagang bibigyan at bibigyan mo siya, di ba? Ayan. Thank you for watching, Paula, Adam, Mikay. Yun. So, ano pa ba? Ang possible na gawin. Or, magplano kayo kung kailan siya bibisita sa'yo. O, tapos mag-countdown kayo. Kasi ako, sinasabi ko rin sa mister ko na, umuwi ka ng ganitong taon para ganito, ganyan. Diba? So, yun kasi ang mga possible na pwedeng mangyari pag ikaw ay nasa LDR. Yun. So, kung meron pa kayong gustong idagdag, pwede idagdag nyo dyan sa baba para naman mabasa ko ano yung pwede nating idagdag dun sa dinidiscuss natin. Ayan, love daw, sabi ni Ma'am Gina. Ayun. So, number 4 na tayo. Pressure to make it perfect. Ayan. So, ano yung challenge dito? Feeling stressed to create the perfect day. Thanks to social media highlights. So, di ba yung iba kasi perfectionist. Tama po, kailangan love, care, and confidence, sabi ni Ma'am Gina. Ayan, thank you po sa iyong comment. Ayan, mag-comment lang kayo para naman humaba-haba ang ating discussion. Yun. So, di ba kasi meron akong mga nakikitang tao na parang na-stress sila. Ano ba yung iririgalo ko? Ano ba yung susuotin ko pag magde-date kami? Parang hindi lang parang meron talaga mga taong gano'n. Yung gusto nila perfect yung kanilang celebration. Diba? So, ako naman hindi ko na-experience yung ganong celebration kasi nga, diba? Wala dito yung aking partner. Yon. So, kami ay simpleng batian lang, okay na. Ganun lang kami. Tsaka video call. Yon. Okay na yon. Ano pa ba? So, pero ang alam nyo, ang mas mahalaga dito, huwag nating isipin yung perfection. Kasi may mga tao kasi mga perfectionist. Gusto nila, maganda sila pagdating ng celebration ng Valentine's Day. Maganda yung dress nila. Nasa sila. Merong mga, tawag doon yung may candle, may flower, may gifts. Dapat kompleto, dapat bongga. Ganon. Pero
hindi naman yun, hindi naman dahil dun sa ganun. Kasi maraming tao na nag-expect ng ganun, o maraming partner nag-expect ng ganun. So, kung hindi naman ganun yung partner mo, anong gagawin mo? Alangan naman magtampo ka, di ba? Hindi naman pwede yung ganun. So, kasi may mga naniniwala ako na merong simple gesture yung mga partner natin kung paano tayo mahalin. 'Di ba? Kasi sa mag-asawa, meron kayong mga gesture na alam nyo na, nagkakaintindihan na kayo. Na eto yun, 'di ba? Ganito yun. O, parang tinginan lang minsan, alam nyo na, naintindihan nyo na yung bawat isa kung ano yung ibig sabihin. So, simple gesture, hindi na kailangan maging perfect. Ang pinaka mahalaga dito, mag-focus tayo dun sa connection. Kasi pag nawala yung connection natin sa partner natin, mababaliwala na lahat. Lalo na yung communication, di ba, sa mag-asawa. Napakahalaga ng communication. Kailangan talaga merong magandang communication ang mag-asawa, ang mag-partner. 'Yon, 'di ba? Ano naman 'to yung Valentine's Day, hindi naman kailangan na na perfect. Ang importante is magkaroon kayo ng kahit simpleng celebration lang, pero meaningful yung inyong celebration. Yun, hindi kailangan maging perfect, 'di ba? Kahit na mag-picnic lang kayo or kahit na kayo ay mag-DIY lang sa loob ng bahay, magluto, magkaraoke, magkantahan, happy na, pati ang mga anak happy. Lalo na mga anak, happy-happy yung mga yan pag nakikita nilang maganda yung samahan ninyo mag-asawa, 'di ba? So agree ba kayo doon? 'Di ba? Ang mga anak hindi yan nagsasalita, pero nag-o-observe lang sila. So, syempre, kung ano yung nakikita nila sa magulang, darating ang oras na ganun din yung kanilang gagayahin. Syempre, mga anak, ang gagayahin lang ninyo yung magandang halimbawa. Hindi yung pag meron kayong nakitang hindi maganda. Syempre, sa isang mag-asawa, hindi naman perfect ang pagsasama niyan. Merong mga flaws yan. Pero, ang mga bata, mag-iingat tayo kasi ang mga anak natin, tinitingala tayo kung ano yung klaseng relationship na meron tayo. So, hindi lang syempre sa mag-asawa, kundi sa mga anak din natin. Yun. So, di ba, napakahalaga ng connection. Mas maganda yung meron kayong connection kesa dun sa minsan kasi yung iba parang kung kailan lang may event, kung kailan lang may celebration, tsaka lang sweet, gano'n. So, dapat maging consistent din tayo para maging happy ang lahat. Yun. So, ito naman, isa pang challenge ng overcrowded restaurants. At saka yung mga pagdating ng ganitong mga season, di ba? Napaka mahal ng mga bilihin or ang ibig sabihin ay napakamahal na mga presyo, di ba? Hindi ko lang alam sa restaurant kung nagmo-mark up sila ng additional pagdating ng ng mga ganitong okasyon. So, wala akong idea kung merong mark up or same price pa rin. Pero ang alam ko merong mga promo pagka mga ganitong mga okasyon, di ba? Pag mga may celebration, Pasko, Bagong Taon, ano pa ba? Mga ganitong season, o kaya mga holidays. Merong mga promo yan. Birthdays, anniversary, may mga promo kasi yan sa mga restaurants. Lalong-lalo na yung pag may birthday, di ba? Mostly, ang promo is libre yung my birthday. So, hindi magbabayad yung celebrant. Yon. So, pagka ganun naman, pwede, kagaya ng sinabi ko kanina, pwede tayong mag-DIY, pwedeng
magluto sa bahay, magkaraoke, gumawa ng mga memories. Importante kasi yung memories eh. Yung pag kayo ang magkasama, di ba? Ah, ano, ah, talagang yung memories na hindi nyo malilimutan na pag pinagkwentuhan nyo, lalo na siguro pag nagkaedad, di ba? Yung hindi na kayo parehas na nagtatrabaho, kung parehas pa kayong buhay na masarap sa piling yung nagkikwentuhan kayo nung ikaw ay ganito, ganyan-ganyan. Siguro magtatawanan na lang kayo. Nung nag-celebrate tayo kasama yung mga bata, tayo ay tuwang-tuwa dahil masaya yung celebration natin. Parang mga ganun ba? Yun. Kasi mahalaga talaga yung pag nagkakasama-sama or kahit na kayong dalawa lang na couple. Ayun. So, mag-create tayo ng good memories. Yun. So, ano pa ba? Ano pa ba yung pwede ninyong pwedeng magluto sa bahay, pwedeng magkaraoke. Lalong-lalo mga Pinoy, pag may celebration, di ba? Hindi nawawala yung karaoke kahit saan ka magpunta. Kaya nga ang daming ang daming mga Pilipino na magagaling kumanta. At talagang nag-e-excel sila sa lahat ng mga talent show, di ba? Talagang ang mga Pinoy kahit saan mo dalhin, talagang magaganda ang boses, talagang binibigay yung best para maging proud ang Pilipinas. So talagang ang Pilipino kahit saan ka magpuntang bansa, laging nag-e-excel yan at laging bida. Kasi hindi ko rin alam. Kasi meron tayong mentality ni pag dito sa Pilipinas parang hayahay lang tayo. Hindi tayo, okay lang yan, pero sa ibang bansa, pag napunta sa ibang bansa yung mga kababayan natin, talagang, wow, talagang binibigay nila yung best nila. Kahit sa anong larangan yan. Talagang best ang binibigay nila. Yun. Kaya shout out sa ating mga OFW, sa ating mga kababayan na talagang nagsusumikap na makatulong sa ating bansa, hindi lang sa kanilang pamilya. Kasi sila yung mga mga nagbibigay ng malaking tax sa ating gobyerno. Kaya saludo tayo sa ating mga OFW at sa mga iba pa nating mga nasa ibang bansa na nag-work. Ayan, di ba? Napakahalaga ng kanilang contribution sa ating community, sa ating bansa. Talagang sila ay sinasaluduhan dahil hindi po biro, hindi madali ang maging isang OFW or kahit na ikaw ay maging resident pa sa bansang kinalalagyan mo, hindi rin madali. Diba? So, ayun. So, magkaroon tayo ng fun and memorable na celebration. So, ang dami pala nating pwedeng gawin. Hindi lang yung, kasi usually, ang ng couple is yung kakain sa labas, sa restaurant, with matching flowers and candles, di ba? Kakain at magbibihis ng maganda. Pero marami namang alternative kasi pag mismong araw na ng Valentine's Day, talagang matraffic, maraming tao. Ano pa ba? Mahal ang bulaklak. So, siguro pwedeng gawin is bago or pagkatapos na lang na mag-celebrate. Kasi pag talagang sasabay ka dun sa mismong celebration, talagang yan, jam-pack yan kahit saang restaurant. Diba? Kasi hindi lang naman ang nagde-date is yung mag-couple eh. Pati yung barkada, nag-celebrate yan, yung family, minsan buong family or mga relatives yan, nagsiselebrate talaga yan pag mga ganyang okasyon. Ayun.
Ano pa yung mga ano natin yun, nasabi na natin, kasama na rin dun yung budget, di ba? Yun. Minsan kung tayo naman ay di maraming budget, di ba? So, pwede tayong gumawa ng mga alternative na activity. Ayan, anong sabi rito? So, ano ba yung mga alternative na activity? Kasi pwede nating yung gift natin pwedeng, syempre, lagi na lang flowers, chocolates, kain sa restaurant. Pwede naman ibang activity ang gawin natin. Ayan. So, kayo, ano yung masasuggest nyo na mga activity? Pwede tayong pwede rin yung, ano ba ang pwedeng, maliban dun sa mga material na gift, ano yung pwede nating gift sa ating partner or sa magbabarkada, sa ating mga kaibigan. Kanina nga natawa ako, kwento ko lang. Kasi kanina 'di ba, maaga akong umalis. Tapos ngayon iniisip ko, sabi ko, dahil nga merong balikbayan at magkikita kaming mga magkakaklase. So, lang kami, tatlo lang kaming dumating kasi nga yung iba hindi available na nandito sa Manila. Kasi yung iba nasa probinsya. So, minute namin yung yung childhood friend namin kanina. So, nag-iisip ako, ano kaya ang dadalhin ko kasi Valentine's Day. Nag-iisip ako na bumili kaya ako ng bulaklak. Kaya lang bulaklak parang di na bagay sa mga oldies. Pero okay pa rin syempre. So nagtanong ako doon sa sa tindera ng bulaklak. Sobrang mahal naman. Isang stick lang ng bulaklak sobrang mahal. So inisip ko, sabi ko, bibili na lang ako ng pasalubong. So alam niyo ang binili ko is yung sumang ibos. Alam niyo ba yung sumang ibos? Talagang dinayo ko pa yun dun sa palengke para lang makabili ako ng sumang ibos. So yun yung pasalubong ko sa kanila. So syempre medyo dinamihan ko na dahil sabi ko, eto yung pang Valentine's gift ko sa inyo kasi masarap to pang kape bukas. Diba? Sino mahilig magkape? Ako kasi mahilig ako magkape. So, after kung kumain naman kasi, nagkakape ako. Pero, syempre, yung mga regular na nagkakape sa umaga, usually kasi mga Pilipino ganun, di ba? Nagkakape sa umaga. Ayun. Sabi ko, eto yung sumang ibos. Pati dun sa balikbayan naming childhood friend, yun din ang pasalubong ko sa kanya. So, dinagdagan ko syempre sa kanya dahil matagal na siyang hindi nakauwi ng Pilipinas. So, yun. Talagang so may mga alternative. Pwede tayo mag-picnic, mag-hiking, ano pa ba? So yung kakaiba naman. So ano yung pwede ninyong suggest na kakaibang para magkaroon tayo ng fun or hindi lang yung monotonous yung kakain sa labas. Gano'n. Hello, Ma'am Bea Manaig Glianes. Thank you for watching. Ayan. So live po ako hanggang 11 p.m. Sana kayo ay nandyan pa. Thank you sa aking 3 million viewers and sa ating mga silent viewers na nandyan. Ayan, thank you very much. Ayan. So, eto pa, isa pa sa nagiging challenge. Siguro na-experience nyo to, yung pagko-compare. Minsan kasi kino-compare natin yung sarili natin sa ibang couple, di ba? Bakit sila ganito mag-celebrate? Bakit tayo ganito lang? So, hindi naman yun dahil bongga yung celebration ng kabila ng nakita mong friend or kung sino man dyan. Lalo na sa social media, syempre, lagi nilang pinopost yung mga nila yung mga activity nila, 'di ba? Yung iba talagang bongga kung mag-post ng kanilang Valentine's celebration. Pero alam nyo, natuwa ako dun sa isang sa isang classmate
namin or batch namin. Nasa ano siya, nasa ibang bansa. Ang pinost niya doon is yung bouquet ng siling labuyo, 'di ba? Ang siling labuyo is may green, may red na red. Pero siya lahat 'yun, red na red. So, napakamahal ngayon kaya ng siling labuyo, 'di ba? Dito sa Pilipinas. So, nakakatuwa yung post niya talaga. Sabi niya, ito yung ko sa inyo, Valentine's gift ko sa inyo, yung pinost niya sa GC namin, yung bouquet ng sili. So, nakakatawa. Hello, Sir Janjan Estives. Thank you for watching. So yung mga ganong simple gesture, pero matatandaan mo siya na sa aming mga magkaka-batchmate, ayun. Siya yung nagpadala ng bouquet ng sili talaga. Pulang-pula ang sili. Di ba? So, yun, hindi mo makakalimutan yun pagka nagkwentuhan kayo, lalo na in person. Yan. Kasi yung classmate namin yun, maraming pakulo. Marami siyang alam na i-share sa aming GC. Kaya kami naman, halakhak kahit na, di ba, pag may edad ka na rin kailangan mo naman laging nakatawa. Siyempre, para happy, laging happy. Ayun, so ano pa yung mga suggestion ninyo para magkaroon kayo ng magandang celebration. Ayan. Namaste. Namaste. Sir Raj Kumar. Namaste. I am from okay. Thank you very much. Thank you for watching. Yon. So, di ba, yung kino-compare kasi natin yung sarili natin, yung partner natin sa iba. Kasi, hindi natin dapat i-compare. Kasi, iba yung kalagayan nila sa buhay, iba yung kalagayan mo sa buhay, iba yung love language nila sa love language niyong mag-couple. So, kanya-kanya tayo ng love language. So, hindi kailangan na bongga yung celebration nila. Ikaw din ay bongga ang celebration. O, diba? Yun. So, kung ano yung simple gesture ng partner mo, tanggapin mo na lang. Kasi, dun siya masaya Yun yung bukal sa loob niya na ibigay sa'yo. Ganon. Siyempre, kung talagang gusto mo maging masaya, huwag kang maghanap, huwag kang mag-expect, diba nga? Sabi ko kanina, huwag masyadong mag-expect. So, yun. So, makikilala naman natin yung partner natin. Huwag tayong mag-compete sa iba. Kasi yung buhay naman natin, hindi competition. It's a journey na ma-experience natin yung buhay. Diba? So, kailangan lang is maging masaya tayo. Huwag tayong mag-compare ng kahit sa sarili natin, huwag natin i-compare yung sarili natin sa iba. Kanina nga yung childhood friend namin na dumating, sabi niya, nahihiya daw siyang umuwi kasi ganito, ganyan. Sabi namin, dapat huwag kang mahiya kasi ikaw nga mas blessed ka kasi mas kumbaga, meron pang mas higit pa na sa inaakala mo. Diba? Tayo kasi kaya tayo nagiging insecure. Kino-compare natin yung sarili natin sa ibang tao. Siyempre, iba naman yung kasi ako ganyan din ako dati, di ba? Yung nung hindi pa ako Hello, Donya, baby, Florence Prodigo. Thank you for watching. Ayan. Di ba meron kanya-kanya tayo ng kalagayan sa buhay. Kaya wag natin compare yung sarili natin. Kasi ako dati ganyan din ako May insecurities din ako. Siyempre, minsan hindi mo naman yung mawawala. Pero sa akin, sa ganitong edad ko, sabi ko, dapat maging happy na lang ako. So, kung ano man yung dumating, thank you. Kung ano yung meron, thank you. Dapat maging grateful tayo. So, wag natin i-compare yung sarili natin sa iba. Lalo na sa social media, talagang Happy Valentine's, Liz. Happy Valentine's to Donya Baby, Florence Prodigo. Ayan, kompleto yan Donya Baby. Thank you for watching. Ayan. Nag-live lang ako kasi
maganda, hindi na maganda yung ano eh, yung aking ano, ang aking algo, kinalimutan na ako ni algo. Ayan, thank you for watching, Ma'am Venus Gueteng. Ayan, happy Valentine's Day. Kumusta po ang inyong Valentine's Day? Kumusta naman ang iyong Valentine's Day, Donya Baby? Ayan. So, ako lang ay nag-discuss ng ano, tungkol sa Valentine's Day. Ayun. Kaya nga sabi ko, mag-focus tayo dun sa ano, dun sa connection, sa relationship natin. Huwag tayong mag-focus dun sa material na bagay. So, tanggapin natin kung ano yung love language ng partner natin. Kung ganito siya, ganun talaga siya. Hindi mo naman yan maipipilit na gawin niya kasi hindi siya yon. Pagka ginawa niya yung gusto mo na hindi naman talaga siya yon. Diba? Gaya nga nasabi ko kanina, ang mister ko nga, ever since, never ako binigyan ng bulaklak. So, okay lang sa akin kasi nasanay na din ako. Tsaka talagang ganun siya. Ganun talaga siya. Yon. So, ano na tayo? Malapit nang mag-11 o'clock. Tayo ay matatapos na rin. Ayan, ito naman is single on Valentine's Day. So, parang ano, di ba yung iba, Valentine's Day na naman, wala na naman akong partner. Parang feeling niya lonely na naman siya. Pero alam nyo ba, na dapat magpasalamat ka pa rin. I-celebrate mo yung self-love mo. Kasama yung mga friends mo. Magkaroon kayo ng single party o mga party ng mga singles. Mag-celebrate kayong pare-pares na singles. Kailangan magkaroon ka rin ng pwede mong i-pamper yung sarili mo. Yon. O, pumunta ka sa salon. Okay lang kahit wala si daddy, ganun talaga. Oo nga, Donya Baby, kasi ganun talaga eh. Tayo yung mga LDR, di ba? Pero syempre, okay na sa atin yung voice call lang. Pasapat na. Naintindihan na natin yon. Yon. So, di ba yung iba namumroblema sa pag-single sila? Valentine's Day na, wala pa rin akong kabalintino. Eh ano naman ngayon kung wala kang kabalintino? Alam mo ba na yung iba nga may kabalintino pero may sirable naman ang buhay. So, better nga daw na better na maging single ka forever kesa naman maging miserable ka forever. O, di ba? Tama ba ako? Agree? Kasi hindi natin, kasi sa pag-aasawa naman hindi natin alam kung ano yan eh. Kung magwo-work ba, kung magiging maganda ba. Kasi ako, ako talaga nung dalaga ako talagang may ideal ideal marriage. Hindi pala ganun yon. Nakakagulat. Talagang nagbabasa pa ako ng books. Paano maging masaya at successful ang marriage. Pero hindi pala laging happy, di ba? Hindi pala laging happy ang married life. Akala ko nun puro lang, saya-saya lang. Di pala, ang daming challenges. Yun. So, sa mga challenges naman yon, doon kayo doon kayo masusubukan kung talagang strong ang relationship nyo. Yon. So, sa mga single dyan, don't worry. Kung happy naman kayo na as single, makontento na kayo. Kung hindi kayo pala rin nabigyan ng partner, okay lang yan. Diba? Kasi talagang, baka yan ang calling mo, maging single forever, tanggapin mo na. Para hindi masakit sa kalooban, diba? Ako nga nakala ko pagiging single forever ako kasi late na rin akong nag-asawa. Diba? Nagka-boyfriend ako pero nagkahiwalay kami tapos matagal bago ako nagka-boyfriend ulit. At yun na yung naging asawa ko ngayon. Yun. So, mga single ladies, mag-celebrate kayo. Pare-pares kayong single. Walang walang problema. Tsaka masarap ang maging single. Hindi sabi nga nila, ang marriage hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat ang
marriage. Kasi ang pag-aasawa is very challenging. Marami kayong mga challenges na pagdadaanan talaga. Talagang as in sa experience ko as in grabe. Ganon. Pero nasa lang yun, tamang pag-uusap, tamang communication, at give and take, sabi nga ni Ma'am Marife kanina. Yun, give and take lang. So, miscommunication about plans, ayan. Yung isang partner is minsan nagpaplano tayo ng surprise. Tapos yung isa naman, parang ayaw niya ng surprise. Kasi may mga taong ganun, di ba? Ayaw ng susurpresa. Parang ganun. So, dapat magkaroon tayo ng hint kung ano ba yung kung gusto ba niya o ayaw niya, or magkaroon tayo ng investigation na pag gumawa tayo ng surprise celebration is available ba siya? Kasi minsan mamaya gawa tayo ng celebration tapos pala yung partner natin hindi siya available. So masasayang lang yung natin, yung ating preparation. Hello Ma'am Marjorie Hadap. Thank you for watching. Ayan. Hello, Sir Jet Trolley. Guysen. Ayan, mukhang foreigner. Ayan, salamat sa inyong panonood. Malapit na tayong matapos. Isa na lang. Ayun. So, dapat alam natin yung gagawin nating surprise kung pwede ba, available ba, or gusto ba niya ng mga surprises. Kasi may mga taong ayaw na nasusurprise. Ayan. Meron pang isang challenge, yung post-Valentine's Day letdown. Kasi yung iba pag hindi sinelebrate nung mismong araw na yun, parang nadidisappoint sila. Tapos na magse-celebrate pa tayo. Ganun. Yung iba kasi parang masyado silang nakafocus dun sa material na bagay o kaya dun sa date. Kailangan mismong Valentine's Day, mag-celebrate tayo. Pwede namang bago or pagkatapos. Kasi nga, ang daming possible na mangyari. Lalo na pagka mismong araw ng celebration is napakaraming tao, matraffic, maraming tao sa restaurant, kahit saan ka magpunta, maraming tao sa hotel, maraming tao sa restaurant, maraming tao sa labas, traffic, ang daming possibilities na mangyari. So, ang sabi dito is keep the romance alive year-round. So, hindi lang yung Valentine's Day, di ba? Kailangan, consistent tayo dun sa mga gestures natin, paano natin iparamdam sa partner natin na mahal natin yung partner natin, diba? Kailangan, maging, man tawag doon? Bongga yung ating, yung ating treatment, di ba? Kasi yun yung hinahanap ng partner natin. Minsan kung sapat na yung konting hug, konting kiss pag nandyan physically, di ba? Maalala mo lang siya, mabati mo siya, okay na yun. So sa mga LDR naman, pwede na yung tamang video call or message, di ba? Ganon. So ano ba yung sa inyo? Ano yung iba pang suggestion ninyo pagdating sa mga ganitong okasyon? Ano yung pwede pang gawin? At sa experience ninyo, ano yung mga na-experience ninyo? Pwede nyong tanungin dito, tapos pwede natin i-discuss sa mga susunod na araw para continuous. Pero kung wala namang mga tanong, pwede akong gumawa ng ibang topic naman para iba-iba naman yung topic natin everyday, diba? So maganda kasi na meron tayong konting topic para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng interaction. Ayan. So sa ngayon ay wala naman tayong masyado pang audience kasi nga bago na naman tayong nag-live para nang gumanda yung ating algo sa ating sa ating platform. Kaya, yun. Napakahalaga talaga na
iparamdam natin sa partner natin na magkaroon siya ng, lalo na sa mga babae, di ba? Tayong mga babae kasi parang gusto natin maramdaman yung security. Yung bang, anong tawag doon? Hindi lang security, yung commitment ng partner natin. Kasi ang mga babae minsan assumera, di ba? Nag-a-assume ka hindi naman ganun yung partner mo, or nag-a-assume ka na ganitong nangyari pero hindi naman nangyayari pala. So, lagi tayong magbigay ng sabi nga nila is, give him the benefit of the doubt. Kasi tayong mga, ewan ko lang kasi tayong mga babae, meron tayong woman instinct, di ba? Pero, minsan, hindi ko alam kung 100% talaga yung woman instinct. Pero sabi nila, 100% daw yung woman instinct. Pero syempre, titimbangin natin, kailangan maging balance tayo, di ba? Maging balanse ang lahat ng bagay. So, hindi naman kailangan maging perfect, di ba? Lahat naman ng tao, imperfect. Pero tayo ay, sabi nga, created by God perfectly with imperfection. Tama ba yung English ko? Na hindi lahat ng tao ay, walang taong perfect actually. Yon, ang ibig ko sabihin. Lahat tayo may flaws, kaya sa edad kong ito, natuto akong parang na-realize ko, tama nga hindi ka dapat mag-judge ng tao kung ano yung pinagdaanan niya, kung bakit niya nagawa, minsan may nagagawa siyang hindi maganda, kasi merong may history. May history. Ayan, malalim na usapan yon. So, susunod na natin pag-usapan kasi hindi natin pwedeng i-judge yung isang tao, bakit nagawa niya to, bakit ginawa niya to, diba? Kasi meron tayong meron tayong history, hindi lang ano yung masasabi ko, hindi lang siya nakikita mo physically, internally, or ancestral. Ayan, may mga hindi tayo alam na kwento dun sa mga nangyari in the past, sa mga ninuno natin na pwedeng na-carry over sa atin. So, yon, malalim na malalim na talakayan. So, marami pa tayong pag-uusapan. Don't worry. Kung ano yung gusto niyong topic, pwede kayong magtanong sa comment section para nang sa ganun meron tayong topic sa mga susunod nating live para maganda yung interaction natin. Okay? So, thank you. At natapos ko naman yung ating discussion ngayong gabi. Sana meron kayong nakuhang value, meron kayong natutunan. Paki-comment naman kung ano yung mga natutunan ninyo sa baba. Ayan, para ma-appreciate ko din, mababasa ko yan lahat. Kung ano yung mga natutunan nyo, ano yung naging ano ba yung value na naibigay ko sa aking live ngayong gabi. Ayan. So, yung iba hindi ko nakikita kung nanonood kasi ang nakalagay lang sa sa screen ko is 3 million viewers. Pero usually kasi yan, come and go ang mga viewers. Pero, please, kung napadaan kayo, meron kayong narinig na value, pwede nyo i-share sa baba. At pwede kayong mag-comment, magtanong, or mag-share kung ano yung natutunan ninyo. Kung may natutunan nga ba kayo. Ayan, thank you very much. At tayo ay tapos na sa ating discussion. At sana ay nakapagbigay ako ng kahit konti man lang na value sa inyo ngayong gabi. Ayan, maraming salamat. At love sa ating lahat. Paano ba yan? Love dahil Valentine's Day. Love. Ayan. Thank you sa inyong sa inyong panonood. Thank you for watching. Salamat kay Ma'am Marife, kay Ma'am Rhea, yung mga natatandaan kong nakita ko sa live ko na kilala ko. Kay Doña Baby Florence, ayan, sino pa ba? Kasi yung iba hindi ko kilala kaya hindi ko mabanggit. So, hanggang dito na lang.
And see you on my next live. And asahan ko ang inyong mga comments at ang inyong mga tanong. So, goodbye. God bless us all. Happy Hearts Day.